Yan, so welcome to another episode ng ating Market Outlook. And ngayon tingnan natin kung ano yung nangyari nung isang linggo, nung Friday, at ano yung possible movement ng index ngayong parating na linggo. Okay? So, simulan natin sa PSE. Okay, so, PSEI. Ayan, so, sakto lang doon sa ating forecast nung nakaraan. No? Sabi natin, medyo dapat dito ang resistance, no? Ayan. At kung ma-break yan, next na resistance niya is 6.4. Okay? So, yun nga, medyo strong ang index natin. At, ayan, able to break yung resistance sa 6,150. Nag-retest nung Friday at good close kasi na ibalik haba ng week sa ilalim. Though small volume pa rin, no? Hopefully ay nagkaroon dito ng malaking volume pero okay lang para sa pullback. Pero dapat dito within this region ay malaki yung volume kasi new support ito, no? As to be defended, no? So makikita natin ngayong linggo kung madi-defend yan. Okay, so ano bang ina-expect natin ngayong linggong parating? So una, if we check sa dollar, yung dollar is umaakyat, no? Ayan. So, hindi tayo kampante kasi yung dollar is dapat ito, di ba, breakdown yan. So, dapat yan ay nag-resist dito sa 105. Okay, 105.3 pero hindi, nakabalik siya doon. And sa MACD is mukhang pullback lang siya. Okay, mukhang pullback lang. Parang ganito yung itsura ng chart ng Japan, no? Nag-lower low pero bumalik sa gitna. So, ibig sabihin, ayun, no? Nag-lower low na pero bumalik pa doon. Tapos, nagkaroon ng bagong range, no? Yun yung ating medyo problem sa dollar. Okay, pero on the other hand, maganda naman yung movement ng peso. Nakatulong din somehow yung yung off cycle ni BSP kasi unexpected yon. So yan, natulungan na maging strong ang peso at hindi na kailangang i-defend or mag-intervene ni BSP. Seasonal talaga, December is malakas ang peso and we might see na pwede pang mabasag yan, hopefully. Pero for now, baka mag-range yan dito. Yeah. 55 to 56 yan. Yan yung possible range natin. Pero kung magiging strong pa rin talaga by December sa mga remittances, so pwede yan hanggang 55, no? 55 to 56 yan. So mas positive to kung yan ang mangyaring range. At isang positive news pa rin is gumaganda yung ating Brent oil. As we said, hindi na nag-escalate yung war sa Russia or sa Israel at Hamas. Yung oil mabilis na i-priced in at bumalik na siya near 80 pesos. No? So, that's positive lalo na for Philippines na medyo tumataas ang CPI kapag umaakyat ang oil. No? Kaya lang syempre nasa support na yan at most likely pwedeng umakyat yan doon. Though, yan, pababa na naman yung kanyang range. Ayun, no? Going down na. Okay, so that's good news, no? Ang hindi lang good is yung DX, pero malakas naman yung peso. At the same time, mababa naman yung Brent. So, wala tayong problema sa susunod na mga inflation natin, hopefully. Pati yung mga executive order para sa import sa less tariff, kaya medyo na tame ang inflation. Though kapag nag-expire yun, most likely pwedeng tumaas ulit sa inflation. Pero ma-offset naman yun ang pagbaba ng dollar at pagbaba ng Brent oil, no? So, kasama din natin dyan ang US, no? Maganda rin ang movement ng US. So, ayun, no? Conso on high breakout, no? Breakout from the short-term downtrend. At saka ito pa, no? Going up, no? So, yan, medyo somehow positive ang ating sentiment. Nasdaq, ganyan din breakout din. Ayun, no? Conso on high breakout sa short-term downtrend.
Same thing sa, ito na, medyo nahuhuli na konti, S&P 500. Ayan. So, halos lahat ganyan. Kahit sa Europe, ganyan ang galawan na yun. Also on high and then breakout. Okay. Though, maganda ang movement ng equities. Gold and silver, hindi masyado. Siyempre, it's against the dollar lagi. Yan lagi ang galawan yan. Against the dollar, gold and silver. Ayan. So, wala naman nagtitrade sa inyo ng gold and silver. So, kung meron man, or kung ginagamit nyo ito as indicator, so normal lang yan na bumaba. Well, hindi naman kasi nag-infuse ng liquidity. Kung nag-infuse, sakit yan. Pero kung hindi naman nag-infuse ng liquidity, so it will be against the dollar and yan, inversely proportional. No? Pero nakita nyo naman, maganda ang movement ng mga equities. Maganda rin ang movement ng Brent for us at saka ng peso. Okay, dahil sa ginawa ni BSP. At the same time, since positive tayo dyan sa mga nangyayari sa paligid, we might say na, or we can say na ito ay possible ma-defend, no? So, let's see kung ma-defend ito ngayong linggo. Ako, for my insight, I think magkokonso yan dito sa level na yan ngayong linggo. Or, let's say, hanggang Tuesday and then Thursday, no? Kasi sa Tuesday is US CPI. Okay, so yan yung inaantay. Pwedeng magbago ang lahat ng sentiment kung ang CPI is above estimate, no? Normally kasi ang consensus is flat. Okay? Unchanged. Pero kung 4.1 higher than 4.1, di negative yun, no? Pwedeng mabasag yan. Balik 5.7 or 5.9. Pero kung lower than 4.1 or within, okay lang yan. Pwede mag-conso yan dito. Okay? So, kung below, mas maganda kasi can go higher. No? And then, si BSP will just follow the CPI. Kung si CPI ni US is above estimate, then pwede siyang mag-hike ulit. No? Pero kung hindi, di-relax na si BSP. No? Sabi rin naman ni Governor Joke, no, most likely is nasa end ng cycle si BSP sa pag-hike. No? Same thing with the US. That's why nagra-rally sa DJ, sa Nasdaq, and sa buong Asian region. No? So, yun. Kung ito lang ang tatandaan natin or babantayan natin ngayong linggo, US CPI, yan lang. Kasi dyan magpa-follow si BSP. Kasi BSP meeting na rin ng November 16. So, yun. All eyes sa US CPI. At kapag yan ay positive, then we might buy ng another tranche. No? So, congrats sa mga sumabay. At nahuli natin tong relief rally na to. Okay, pero pag maganda ang data, then that's bottom fishing and the possible good base para sa long-term investing natin. Okay, so that's 3%, pero sa specific na picks natin, that's 4 to 5%. So, not bad for how many days lang yan, for almost 1 week. So, ngayon, pwede tayong second entry around 6,150 if positive ito. If negative to, sell your position kasi yan, pwede yan ditong bumalik sa 5.7 and then that's possible na re-entry for range trade, no? Kung pangit ito, range trade tayo. Kung good to CPI, di buy on pullback tayo kasi next target na is 6.4. Okay? So hopefully hindi naman yung binenta lahat na may tira kayo para pag nag-add tayo, hindi lalaki yung average mo. At least mga dito lang sa part na to. So, safe ka pa rin for whipsaw, no? Iba kasi yung psychology ng green ang portfolio than red. And mababa ang base than doon sa mataas na base kasi medyo prone sa whipsaw pag mataas ang base natin. So, that's how we protect our capital, no? By protecting our base and gradual adding or gradual selling lang. Dahan-dahan lang. Okay? So, yun lang for this week. Good luck and hopefully let's make some money again this coming week, no? Anyway, sa Asian market, nag-pullback din naman lahat, no? So, tama lang yung ating call to sell. Okay? To sell nung Friday kasi kung hindi ka nag-sell, di malamang-lamang. Yan, hindi naman naubos, kundi nangalahati yung gain mo. Okay? Dahil doon sa isang pagbagsak na yun. So, pullback lahat. So, within consensus ng buong Asian market.
So, okay lang yan. And then, sabay-sabay din aakyat yan. Depende sa CPI ni US. Okay? Either dyan or going down. Okay, so yun lang. At mamaya i-chart natin yung mga stock request sa part 1. Yun.